Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ko diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12. Nagaingon, "The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart." Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Magadto kita sa pagampo. Amahan mo nga Diyos, nini nga tagmas kagabhion, kami magaduol na sabdi sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami sa imong mga plano, katuyuan ug kabubuton sa among mga kinabuhi. Nga diin kami nagakinabuhi nga in fellowship with you, filled with the Holy Spirit, and experientially sanctified. Father God, thank you so much for this opportunity ng gihatagan ni kanamo nga din kami makaperform sa angin namong pagabuhaton o yun di sa imong kabubuton. Ako lamang kining igatugyan nga kanimong tanan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maayong gabi ka na itong tanan pag-usab. Padayon kita sa ato ang pagtuon. Atong gi-series kining pagtuon sa arrogance, especially sa Cosmic 1 ug Cosmic 2. Pumana kita sa Cosmic Scales, and then sa Cosmic 1, atong natunan ng Cosmic 1, nga di naghisgot mahitungod sa the arrogance complex, atong milabay nga Huwebes. Ug karon ato nasud nga pagatunan ang Cosmic 2, nga mao kini ang gitawag natog the hatred complex, no? So the second sphere of satanic influence entangles man in antagonistic attitude toward God's authority, towards the word of God and the plan of God. Now, atong makita kini diri mga kaigsunan, mao kini siya ang Cosmic 2 or hatred complex, no? Nagahisgot mahitungod sa attitude sa usa ka tawo nga diin usa ka magtotoo o bisan man sa mga gitawag natog dili magtotoo, no? Nga nahimong antagonistic, no? Antagonistic bot sabot nga nagsupak or against, no, sa kinaiya, wala nagasunod diha sa kabubuton sa Dios, wala nagasunod diha sa authority sa Dios, authority sa word of God o bisan man sa plano sa Dios. The hatred complex takes apathy toward Bible doctrine, no? So kining hatred complex mo ning pagkawalay interest diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. So kung ang usa ka tao wala siya interest sa pagtuon sa pulong sa Dios, samara nga nabilong siya nining Cosmic 2 or the hatred complex, no? Walay kagana, walay interest, walay gitawag natog pagtagad, no, sa mga Bible doctrine, no? And paralyze it into outright opposition. So as a full-fledged ally and slave of the devil, nining kahimtang nga ato yung mahibaluan nga samara nga nahimo siyang full-fledged ally nga din ulipon sa dautan, no? The believer in the hatred complex is an enemy of God. Gitawag siya og enemy of God. Now, atong pagbasahon kining James 4:4 kay aduna kini sa nindot nga
pagtulunan alang kanato. Now, there is James 4 verse 4. Nagaingon din mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan, mo'y pakig-away batok sa Dios. So naghiskot kini siya may tungod sa usa ka magtotoo nga mas gihigugman niya ang mga butang sa kalibutan kaysa mga butang iya sa Dios. Ug tungod niya na kung gihigugman na to ang kalibutan labaw kaysa espirituhan ng mga butang, mingon din nga mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan, mo'y pakig-away batok sa Dios. Diay nagatudlo kiningan kanato nga kung mas priority na to ang mga butang nga kalibutanon, sumala pa sa libro sa Santiago 4:4, kini nagatudlo kanato nga ang pagpakig-away nato nini nga kalibutan sama ra nga nagapakig-away kita batok sa Dios. Kay ngano man ang kabubuton sa Dios atong kinabuhi nga magkinabuhi gud kita nga espirituhanon. Apan tungod lagi kay mas labi nato ang paghigugma sa mga kalibutanong butang. Mas priority nato ang paghigugma sa mga kalibutanong butang, nahimo nga nahalayo kita sa Dios. Kay dili man gud pwede nga mag-uban silang duha, no? Namong gilabaw supposed to be, nagi priority supposed to be. So kung ang priority nato mo ang espirituhan ng mga butang, nan gihigugma nato ang Dios. Pero kung ang priority nato ang kalibutan, mao kana nga samara nga nagpakigbatok kita sa Dios. Ug mo kining gingon sa Santiago 4:4, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan, mao'y pakig-away batok sa Dios. Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan, magahimo siyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. So bugat-bugat po ni siya nga bersikulo. Kung atong balik-balikon kini nga bersikulo pagbasa, makuan yun kita, makahinuklog kita. Kay makasabot man ta sa atong kaugalingon kung kinsa gyud atong priority number 1. Mabasa man nato ang atong kaugalingon kung ang priority ba gyud nato ang Ginoo ba o ang priority ba gyud nato ang kalibutan ba. Now, kung balik-balikan nato pagbasa kini nga bersikulo, dinhi nato makita og asa kita nga side. Kay duha man lang ka side ni siya, no? Pareha sa ato ang kahimtang karon, either nata sa God side or kay Satan side, no? Duha lang gyud. Dili po ta pwede nga makapatunga-tunga, no? Wala itong atunga dinhi, no? Tungod kay ang gitudlo nga ni kanato nga adunay gyud kitay pagpili og kinsa gyud ang gihigugma nato sa ato ang kinabuhi. Kung gihigugma gyud nato ang Dios, dapig kita sa Dios. Ang Dios gyud may priority number 1 nato. Apan lagi napamanggutas kalibutan, makasilip pa ta sa mga kalibutan ng butang, makalingi pa ta sa mga butang nasa kalibutan, pag-usahay nasubraan pa ang ato ang pagpanglantaw sa mga kalibutan ng butang. Dili pa gani nato kayo makita ang pagka-valuable sa mga espirituhan ng butang
kung ang mga material nga mga butang mao pa gyud ang focus sa atong pagkinabuhi. Ug mao kana ka importante ang pagkinabuhi gyud nga espirituhanon. Kasi ang pagkinabuhi gyud nga espirituhanon is opposite gyud kayo sa pagkinabuhi nga kalibutanon. Ang gusto mong sa Dios nga kita totally dependent sa iya. Dili totally dependent sa atoang abilidad, sa atong kusog, sa atong makaalam, no? Ug hangtod nga nakapilit pa nga atong pagsalig sa atong kaugalingon, wala kita'y pagsalig sa Dios. Kinahanglan gyud nga makabuhi kita sa pagsalig sa atong kaugalingon. Ug nga mosalig kita sa pagka maayo sa Dios, pagkagamhanan sa Dios, pagka gitawag na to walay pagkausab nga Dios. Matarong siya, no? Ug dili gyud siya pwede magbuhat og usa ka daotan nga hindi kanato. Ang tanan gyud nga iyang mga plano alang gyud sa atong kaayuhan. Ug busa bisan man ang atong mga panginahanglanon, ang Dios nahibalo gyud niana ug mo provide niana. Kaya sumala pa siyang pulong. Kung ang inyuhang tawhanon nga amahan, no? Dili man gani muhatag og bitin kung magapangayo ka mong isda. Unsa pa sa inyuhang langitnon nga amahan. Bot ni pasabot ang inyuhang tawhanon nga amahan makasasala, dili hingpit. Og sa ilahang pagkadili hingpit, dili man gani makaako nga mapakaon og bitin ngadto sa ilahang mga anak kung mangayo sila isda. So kung ang atong anak mangayo isda, tagaan man gyud nato isda, tagaan gyud nato lami nga mga pagkaon. Di man gyud nato tagaan og pagkaon nga para sa tuwa makadaot ngadto kanila o luod o dili maayo alang kanila. O busaningon siya, no? Kung ang atong tawhanong amahan dili man gani muhatag og bitin kung ang ilang anak mangayo og isda, unsa pa ang atong langitnong amahan? Nga ang atong langitnong amahan hingpit siya. Ug tungod sa iyang pagkahingpit, dili gyud siya makahimo sa paghatag og dili maayo ngadto sa iyang mga kanakan. So, kinahanglan nga masabtan gyud nato og unsa ang pagkinabuhi nga espirituhanon ug unsa ang pagkinabuhi nga kalibutanon. I just do hope nga tagaan ninyo pagtagad kini nga bersikulo o inyong pagbasa-basahon pagbalik, and then himuon ninyo nga reflection sa tagsa-tagsa ninyo, tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Pil na ko ni ana, no? Og asa ba gyud ka o asa ba gyud ko, asa ba gyud ta niini mulugar o asa ba gyud ta nahimutang? Wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan mao'y pakig-away batok sa Dios? Na wala nagpasabot din hino nga wala ta nagkinahanglan sa mga butang sa kalibutan, nagkinahanglan kita sa mga butang nga kalibutanon. We need it. Apan asa gyud ang atong priority number 1. Asa gyud ang pinakabugat sa tuwa? Ang espirituhanong butang ba o ang kalibutanong butang ba? Now just remember, ang espirituhanon gyud ang pinakabugat alang kanato. Time will come mobiya ta diri sa kalibutan. Ang mga kalibutanong butang di gina nato mabitbit nga sa taas. Ang mabitbit nato nga sa taas kadto lang nagkinabuhi kita nga espirituhanon. So nindot kini nga bersikulo. I just do hope nga inyo kining isulat. Kung naman kamoy mga ballpen diha o notebook diha. Santiago 4 versikulo 4. O balik-balikon nyo pagbasa kini, no?
i-contemplate ninyo, no? I-inculcate ninyo kini siya. O imuhang tanawon og unsa gyud ka tinuod ang saad sa Dios. Sa dihang ikaw tinuod na bagyod nga nahigugma sa Dios, kay kung tinuod ka na gyud nga nahigugma sa Dios, ang Dios na ang priority number 1 nimo. O ang kalibutan para sa imo secondary na lang na siya. Ang Dios nang bahala sa kalibutan ng butang. So, balik ko na ko pagbasa, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigalay uban sa kalibutan, mo'y pakigaway batok sa Dios. Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan, magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. So mo nino sa the hatred complex, no, sa cosmic to, ang usa ka tao kung ang iya ganing attitude antagonistic towards God's authority, antagonistic towards the word of God, or towards the plan of God, kana nga usa ka klase nga tao na belongs ka na siya diri sa gitawag natong cosmic to or hatred complex, no? The hatred complex takes apathy toward Bible doctrine. Wala sila'y kagana sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Wala sila'y interest, no? Mo nang gihisgutan din no? The hatred complex takes apathy toward Bible doctrine and paralyzes it into outright opposition. Then, as a full-fledged ally and slave of the devil, the believer in the hatred complex is an enemy of God. Gitawag siya kaaway sa Diyos. Naulipon man ka sa kwan. Naulipon man ka sa kaaway nga mo si Satanas. Ug tungod kay naulipon kita sa atong kaaway nga mo si Satanas, well, we are enemy of God. James 4:4. So one who justifies evil despises divine good. Sapod ni siya, no? Usay mag-justify biya ta sa atong mga buhat, no? I-justify na to bisan dili mayo ang atong ginabuhat. Despises divine good and relentlessly attacks divine viewpoint with human viewpoint. So, bisan man gani ang divine viewpoint, no? Unsa tong mga panghuna-huna nga Diyos nun. Kana siyang mga panghuna-huna nga Diyos nun, no? Pwede pa na siya nato nga kambyuan sa mga panghuna-huna nga tawhanon. Nahibalo na kita kung sa kalainan nining panghuna-huna nga Diyos nun o mga panghuna-huna nga tawhanon. Kasi kung ang panghuna-huna nimo is Diyos nun, nagpasabot nga espirituhanon ikaw. Nagunahuna ikaw sa mga espirituhanon mga butang. Gatagan nimo og taas nga pagtagad ang mga Diyos nung butang. Mga langit nung butang. Apan kung ikaw supak sa mga Diyos nung butang, diri ka sa gitawag na to tawhanon nga mga panglantaw. Ug ang tawhanong mga panglantaw, mubo lang kayo, short siya. Di siya kalupad. No? Tama lang siya sa kalibutan. Dili siya makapataas. Dili siya musungko nga to sa langit. No? Dili siya mutumong. Wala siya objective. Kay ang usa ka tawo nga espirituhanon may objective man siya. May goal siya. Ang tumong siyang kinabuhi mo nga magatubo gid siya ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong. Ug nga ang Dios mahimaya siyang kinabuhi. So dinhi nagaingon antagonism toward God only increases as the various gates of the hatred complex interlock
with one another. So, yun ang niyang mahitabo. Mahimo siyang antagonist toward God. Kuan gini siya, against ni siya sa mga plano sa Diyos. Against ni siya sa authority of God. Against ni siya sa authority of the Word of God. Against ni siya sa mga plano sa Diyos. Dili niya madawat ang mga divine viewpoint. Gusto man niya pero dili niya makayanan. Weak, no? Dili siya sama sa usa ka nagatubo ngadto sa pagkahamtong nga nagiging strong ang iyang volition, nagiging strong ang iyang pagpili sa mga butang adunay value sa eternity. O dili nagapili sa mga butang nga mawala lamang. Pero kung ang usa ka tawo weak gid siya, wala gid tay mahimo kay dinha man gid siya padulong sa pagpili sa mga butang mahanaw lamang. Now, kini nga bersikulo mamausab sa gisulat dinha sa 1 John 2. Sa 1 John 2, kung ato usab kini siyang pagbasahon, sugdan na to sa versikulo 15. Nagaingon siya, ayaw ninyog higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan, wala diha kaniya. So actually, very close related to James 4:4. Manag-uban man gud sila, no? Nagkuan sila, nagsuportaray sila sa usaw-usa, no? Bot pasabot nga kung ang higugma gyud mo ang kalibutanong butang, ang sa pika sa James 4:4, nakighigala ka sa kalibutan. Adiri ang nahigugma sa kalibutan. Malagi pod kay ang kalibutan manggod makita mo gud nato dayon, no? Makita sa atong mga mata, atong mapangandoy sila tungod kay immediate manggod, no? Murag makabenepisyo dayon ta, no? Makatabang din sa atong kahimtang. But in reality, kuan lang gid siya, no? Temporary lang gid siya. Now, dinhita karon sa cosmic to the hatred complex, kining siyam ka mga puntos direct. Adunay siyam ka mga gate, no? Na atong sugdan kini sa gate 1. Ang gate 1 mao ang gitawag na tog the sin nature. Satan's inside agent through which he executes his sinister policies of hatred and antagonism within the human race. So, naibalo na ta nga kini si Satanas, mo mong gini siya ang ahintig yun, no? Nga din, iyang gina-execute ang iyang dautan ng mga polisiya of hatred and antagonism within the human race, no? Now, succumbing to the temptations of the sin nature, means automatic entrance into the cosmic system. Ang matag usa ka magtutuo na sa sin nature. Na wala man na problema ang na kay sin nature. Pwede man kang na sin nature nga di ka magpakasala. Pero kung sa dihang gi-influence ka sa imong sin nature, and then you succumb to
the temptation of the old sin nature. Now, nalagpot ikaw dito sa gitawag na to cosmic system. Either cosmic system 1, nga mao ang gitawag na to arrogance, or cosmic system 2, nga mao ang gitawag na to the hatred complex. Automatic pasok ka dito sa cosmic system. Now, gate number 2, dili lang ning sin nature. Ang gate number 2 is volition, negative volition. Outright rejection of an antagonism toward the plan of God and Bible doctrine. So once nga imo ganing i-reject ang plano sa Dios sa imong mga kinabuhi ug ang mga Bible doctrine, nagpasabot nga nagiging negatibo ikaw. Nagiging negatibo ikaw diha sa plano sa Dios sa imong mga kinabuhi. Kaya ang plano man gyud sa Dios sa atong kinabuhi nga diin kita musunod sa plano sa Dios ug mutuon sa iyang mga pulong nga mao ang gitawag nitong Bible doctrine. Apan kung ikaw negatibo, mao man lagi na. Kung wala kay interes, negative man gyud ka, no? Kaya kung wala tay interes sa pulong sa Dios, automatic gina nga negative kita. Dili kita ganahan magapaminaw sa pulong sa Dios. Moyunta nga wala kitay opportunity, daghan man kita opportunity kay bisan man gani ako magtanaw ko usahay diha sa mga gitawag natog sa YouTube o sa Facebook. Nagkalain-lain nga mga higala na to nga mga pastor teachers nga nagatudlo. Ug bisan man sa atong pagpaminaw kanila, sa gihapon nakatabang ang hikanato spiritually. Bisan kinsa kanila nga nagatudlo, basta magapaminaw kita, nagahatag siya og aid or tabang sa atong spiritual life. Napakaon kita, bisan man lang niya ng panahon nga nagapaminaw kita. Na-encourage ta, na-edify ta, naligon ta sa atong pagpaminaw nila. Siguro, ginaisip na to nga, dili na to sila pastor teacher. Pero, sa atong pagpaminaw sa ilahan, na-edify kita. Naligon kita. Ako, naman ko'y gituuhan nga pastor teacher yun ako. Ambot sa inyo ha, o kinsa inyong pastor teacher. Ug mao ka na nga, kanunay yun ako nagapaminaw kaniya. Kay siya man ang akong pastor teacher nga akong gituuhan. Ngayon ka mo, pastor ka naman, pastor. Nganong napamang kay pastor teacher? Yes, na ako'y mga karnero, akong ginapakaon sila sa pulong sa Diyos. Pero, nganong naingon ani ako, tungod ka na po ko'y pastor teacher. Ang pastor teacher nga nagapakaon ako sa pulong sa Diyos, mao po ang nagapaligon ka na ko. O nganong nagahandom ako sa mga espiritual ng mga butang. Mo'y naghatag na ko og kadasig or spiritual dynamics ug ngano nga nagapadayon ako sa pagtuon sa pulong sa Dios ug nagapakaon sa akong mga karnero. Pagbusa ang akong pagkaon sa pagtudlo sa pastor teacher nga akong gituuhan. Yes, adun ako'y mga pastor sa unang panahon. Then wala na to sila, then nanapuili ang pastor, and then karon nagatuo pug ko nga kining tao bisag wala na sa kalibutan, sa gihapon sa dihang magapaminaw ako sa iyahang mga recorded nga mga message, sa gihapon ma-edify ako, malig-on gihapon ako. Ug busa dili gyud ako ginapalayo ang iyahang mga recorded message, no. Kanunay gyud nga ginapaminaw nako ang iyang mga mensahe.
diha kaniya, yes, I learn a lot, I grow a lot, nasabtan ako og unsa ang spirituality, unsa ang carnality, nahibalo ko kung saan pag-re-enter to spirituality, kung naaman ko sa carnality, how to stay in fellowship, how to have fellowship with God, nga mo'y priority sa ato ang pagkinabuhi. Kung katungod niya na, nakita na ko nga kini siya mo ang akong gina-consider nga pastor teacher sa akong kinabuhi. Yes, kitang tanan, aduna kita yung mga pastor teacher. And I just do hope nga ang pastor teacher nga inyuhang gituuhan, tinuod o klaro nga nagapakaon kaninyo sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga tinuod nga naga-usab sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa Dios sa dihang imo na gani ka nang ma-inculcate, ma-metabolize na, musulod na sa imong right lobe of the mentality, adun nagi kausaban nga magkapanghitabo sa atong kinabuhi. Ang kausaban sa atong kinabuhi is purely dependent to the Word of God o sa mga doktrina nga tun-an nato sa atong pastor teacher ug sa dihang atong nasabtan kini siya ug sa dihang atong gituuhan kini siya, mipuyo kini siya dito sa atong right lobe of the mentality. Og dito kini siya nagapuyo either sa atong frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, and wisdom. Og mo ni ang tinuod nga musab sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Ang Word of God nga nagapuyo diha sa atong kalag. Mga doktrina nga imong nasabtan sa imong kinabuhi. Mga problem-solving devices nga imong nasabtan. Nga diin imong galamiton, kasangkapan, sa dihang adunay mga circumstances nga nagapanghitabo ug unsay imong angay pagagamiton. Probably sa dihang adunay kay sala, nahibalo ikaw sa paggamit sa rebound technique. Nga diin mo balik ikaw dayon nga to sa Dios, pinagi sa pagsugid sa imong sala, paghingalan sa imong sala, para mabalik ikaw sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Filled with the Holy Spirit. Clean before the Lord. Kaya ang kabubuton sa Diyos atong kinabuhi, nga magkinabuhi kita kanunay, nga experientially sanctified. Dili man siguro mahurot na to ang usa ka adlaw, pero at least man lang, no? Mas daghan ang atong pagkinabuhi nga espirituhanon kaysa pagkinabuhi nga kalibutanon. Mao kan ang kabubuton sa Dios atong kinabuhi nga magkinabuhi kita nga espirituhanon. Empowered by the Holy Spirit. Na spiritual dynamics. Nagalihok ang pulong sa Dios ug ang gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Ug busa nagaproduce siya o Christian character o Christian service. Mao kana ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios. Sa dihang ang pulong sa Dios nga nadiha sa atong kalag, gina-apply na to sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. O siguro na circumstances gamit kita sa atin problem-solving devices. From rebound technique, filling with the Holy Spirit, Petrus drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny,
personal love for God the Father, and personal love for all mankind, sharing the happiness of God, and occupation with Christ. They are ready. Every day, every hour, every moment. Sa dihang nakita sa mga circumstances sa atong kinabuhi, mapudyot nato kana diha sa atong kalag. Ug unsay atong dapat i-apply sa atong pagkinabuhi. And through the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God, the two power options, makapili kita kung saan nato nga pwede day kitang magmadaugon sa atong Christian way of life. O mao kana ka importante nga dapat priority na to ang Diyos sa atong kinabuhi. Balikon ako ang mga bersikulo nga atong ginabasa ang Santiago 4:4 nagaingon, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakig higalaay uban sa kalibutan mo'y pakig-away batok sa Dios. Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan, magahimo siyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. So, nagkahiskot kini sa atong priority. Kung ang priority na to, mga kalibutanong butang, nagpasabot nga kaaway na to ang Dios. Apan kung ang priority na to, mao ang mga espirituhanong butang, nagpasabot nga higala na to ang Dios ug kaaway na to ang kalibutan. Wala kay nato gihatagan og pagtagad ang paghigugma sa kalibutan. Ug mao na sab kining gisgutan sa 1 Juan 2:15 nga nagaingon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. Now, hinuklugan nato kini siya. Kung tinuod ba gyud nga ang Dios ang gihigugma nato, kay makontemplate man nato ang atong kaugalingon. Mga butang sa kalibutan, moabot naman guna siya. No? Kuan man na siya, given naman na siya. Promise naman na sa Ginoo nga God will supply all your needs. Logistical grace man kana siya. No? So meaning, kung ang panginahanglanon nga kalibutanon, logistical grace na kana siya, dili na ka dapat mabalakan ni ana. Dili na dapat higugmaon nimo kana siya kay moabot man na sa imuha. Unahon nimo ang priority number 1 nga mao ang paghigugma sa Dios. Paghigugma sa pulong sa Dios. Pagsunod sa protocol plan of God. Nga din kanunay kita nga puno sa balang espiritu para nga makaproduce kita og Christian character and Christian service. Kay mo man ang fruit sa Holy Spirit. Sa dihang puno kita sa balang espiritu, kuan gina sila. Manglabas gina sila. Og dili energy of the flesh, but energy of the Spirit. Padayon kita, no? Padayon kita dinhi sa ikatulo. Gate 3 na kita sa Cosmic 2, nga maong gitawag the hatred complex. Gate 3 is degeneration. Degeneration, progressive deterioration of thoughts and behavior. Mo ni delikado, no? Kay kung ikaw usa ka magtutuo nga nag-degenerate ikaw, nagpasabot nga nag-progress ang imong pag-deteriorate spiritually diha sa imong panghuna-huna o bisa man sa imong kinaiya. Meaning, ang imong mga panghuna-huna nahimo na siya nga dili na divine viewpoint,
kundi human viewpoint na. Ang divine viewpoint, nagkawala siya o nagpasok ang human viewpoint. O muna ng mga panglantaw nimo mga kalibutano na. Ang mga panglantaw na to, muna ang mga butang nga gipangandoy sa atong mga mata. Mga comfort sa atong kinabuhi. Muna mga pleasures sa kalibutan. Nawala na ang divine viewpoint. Nga din ang panglantaw ta sa usa ka magtutuo, maunta ang panglantaw nga langit nun. Panglantaw nga Diyos nun. Panglantaw nga espirituhanon. Na divert ang perspective. Ug dili makasaka, no? Hinoon nagpababa. Amo ning usa ka magtutuo nga diin hinay-hinay og dalosos. Hantod nga mupadulong gyud siya sa gitawag nato pagkabagsak ngadto sa reversionism. So progressive deterioration of thoughts and behavior. Pati na ang iyang behavior niini, no? Ang iyang kinaiya, yes, deteriorated, no? Ingano, kung dili ka spiritual, ang imong behavior, muuban gina siya. Kung guba ang imong spiritual life, sigurado po niya na ang imong behavior, guba po. Usahay mo ingon kita nga, na may mga tao nga maayo og kinaiya. Mabutang na to sa mga moralis. Pero bisan man gani ang morality gani, dili man nato ma-considered as spiritual or spirituality. Pwede sila nga maayo silang gibuhat apan sa mata sa Diyos, dili madawat. Kaya ang madawat sa Diyos, katulang yung spiritual ka. Kaya ang spiritual, pwede man pud mo produce siya og morality. Pero mo ito'y madawat sa Diyos, itong spiritual ka. Pero, kung carnal ka, wala gyud kay may produce niya nga maayo. Ang tanan nga maayo nga imong may produce is morality. Dili makakabot ngadto sa Dios. Magpabilin lang gyud siya nga iyahas kalibutan. Maayo tan-awon sa tao apan dili madawat sa tubangan sa Dios. Number 4. Napay sa tumoy, no? In the believer, this is the decline from the superior standards of God's plan to inferior. So, buot nga pasabot dili sa degeneration, ang usa ka magtutuo nga diin nag-decline na sa gitawag na tog superior standards kay ang Dios gyud unta nam gyud untay standards ug unsaon pagkinabuhi nga espirituhanon. Nga ngatong thinking nagkinabuhi kita nga divine viewpoint. Pero lagi kay nag-decline man kita niini, busa nipasok kita diri sa gitawag na tog worldly standards. Mga kalibutanon nga mga standards ang ato ang nabasihan. Ang gitawag na to kini siya og degeneracy. And then number 4 is anti-establishment. Anti-establishment describes the behavior of the citizen whose desire is to dispute, reject, and even destroy the legitimate authorities under which he lives. No? So, anti-establishment. Atong nahibaluan ka na siya, kining mga gitawag na to crusaders, no? Kining dali kayo nga makigbatok sa gobyerno. Gitawag na to kini sila og ang ubang dinha kanang mga nagarali-rali, no? Now, silang huna-huna manggod
at rights daw na nila o tama sila niya na, no? Pero ang hitabo man god, kinahanglan gyud ta nga mo submit to the authority, no? To the authority of the government kung nata sa usa ka nasod, to the authority of the pastor teacher kung nata sa simbahan, the authority of Bible doctrine, the Word of God. Dapat magpaubos kita niya na authority to the plan of God. Kung unsa man ang plano sa Diyos, dapat naman tayo volition, ang atong pagpili, mao gyud unta ang pagpili nga pinasikad sa gitawag na tog protocol plan of God. Kay bisag asa ta mo adto nagyoy protocol, no? Nagyoy ginasit nga standard ang Ginoo nganhi kanato nga dapat natong i-apply. Mga correct procedure nga dapat atong pagasundon. Like for example sa Christian service, sa Christian way of life. Unsa man gyud ang protocol din ha. Dapat filled with the Holy Spirit. Dili man ka produce of Christian service if you are not filled with the Holy Spirit. If you are not in fellowship with God. If you are not clean in the sight of God. Protocol na siya. Kung saan man mo pag-produce og genuine Christian service kung nakay sala. Kung saan man mo pag-produce og Christian service kung you are out of fellowship. Kung saan man mo pag-produce og Christian service if you are not filled with the Holy Spirit. Dili ka maka-produce niya na. Tungod kay ang production of Christian service, production siya sa usa ka magtotoo nga espirituhanon. That's the fruit of the Spirit. Bunga sa balang espiritu kana siya o dili kana bunga sa abilidad sa tao, sa kaalam sa tao, o sa strategy or schemes or pamaagi sa tao. Buhat ka na sa Diyos nga Espiritu Santo sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. O dinha mahimaya ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Nahimaya siya tungod kay nagkinabuhi kita nga espirituhanon o wala kita nagkinabuhi nga kalibutanon. Number 5 is demonism. Demonism refers to the influence of demons on the human soul, an influence through which Satan increases his control over the world. No? Kuyaw ni, kining gitawag na to demonism, no? So, kining influence sa demons on the human soul. Now, just remember nga, sa usa ka magtotoo, dili na gyud kita mapusi sa demon, ha? Pero pwede kitang may influence sa demon. Sa dihang nga ato ang thinking, atong mga panghuna-huna, kalibutanon gani, na-influence ta na sa demons. Kasi, duha man lang ka influence factors ang nasa panghuna-huna sa tao. Divine viewpoint o human viewpoint. So kung ang imong panghuna-huna gani, wala na ka sabay sa standard sa Diyos, sa divine standard, nagpasabot nga naka sa human viewpoint. Kung ang imong panghuna-huna wala makasabay sa espirituhanon nga mga butang, nagpasabot nga naka sa human viewpoint. O ang human viewpoint, just remember nga influence ka na siya sa pikas nga side. So, every moment, every hour, every day, imong ma-evaluate ang imong kaugalingon
Kung naa ba ka, na-influensyahan ba ka sa pikas nga side, sa mga kalibutanon nga side. Mao man gani na usahay daghan kitag maobserbahan, no? Mga tao atong kaila, mga magtutuo nga diin mas daghan ang panahon nila ngadto sa mga TikToks, mga paggamit sila ng mga gadgets nga kung atong pagkatanawon, yes, kung gusto man nagkag mga gitawag na to og mga balita, pwede ka makakuha tinud og balita dito. Pero usually ginagamit ang mao nga mga galamiton dito na sa gitawag na to human viewpoint, dili na divine. Mao man gani na usahay magatanaw kita sa mga kadaghanan busy kayo sa ilahang mga gadgets. Unya kung naman gani magtudlo sa pulong sa Dios, atong makita nga mas ipadaplen pa gani ang paminaw sa pulong sa Dios. Kung naman nagawali din ha, pastor teacher nga nagatudlo din ha, mas ipalabi pa gani nila tong ilahang mga hilig sa kalibutan ng mga butang. Mao na nga ang espirituhan ng pagtubo baldado gyud, no? Dili makaangat, no? Dili makasaka, dili nagatubo. Kulang sa puwersa, walay spiritual dynamics. Nganuman, kulang og pagkaon sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios may pagkaon sa atong kalag. O kung kita dili mo kaon sa pulong sa Dios, wa gyud kita puwersa. Ang pulong sa Dios mo'y pagkaon sa atong kalag. O kung ang pulong sa Dios dili ginapangandoy, dili ginadesire sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, mapildi gyud kita. Kaya ang kalaban nato perting daghan na multicolor sa iyang pamaagi ug saon niya pagbitik kita nga dili kita maka-perform sa atong angay nga pagabuhaton isip mga magtotoo. Now kini mga demon influence ni siya. Na-influensyahan kita sa mga kalibutan ng mga butang. Now, hinumduman na to, no? Siya ang naga-influensya na to nga magahuna-huna kita sa mga kalibutan ng mga butang. Pero, kung daghan na kita ang tag-Bible doctrine sa atong kalag, kung nagdominar ang Bible doctrine sa atong kalag, unta, ma-minimize kini siya, no? Posible nga mas mapildi pa ni siya, mas daghan pa ang divine viewpoint kaysa human viewpoint. So, ang atong volition mas stronger, mas lig-on kung daghan ang tatagpulong sa Dios sa atong kalag. Pero nagadepende og unsa kadeterminado ang usa ka magtutuo sa iyang kinabuhi, unsay priority niya number 1, unsay iyang objectives, nagahandom ba siya sa mga espirituhanon nga pagtubo, nagahandom ba siya sa mga espirituhanong mga butang, nagahandom ba siya sa mga butang nga way pagkahanaw. Dinha nagadepende ang volition sa usa ka magtutuo nga magiging malig-on siya o ligdong siya bisan man siya mga pagpili matag karon og unya. Kamay na lang atong oras, so dinhi lang siguro kita kutob sa number 6, tiwason nato kining number 6, and then atong ipadayon kining 7, 8 ug 9 sa susunod na usab nga Huwebes, no? Number 6 is cosmic panaceas, no? Cosmic panaceas. Philosophies and agendas inspired by Satan's cosmic policy.
and upheld a cure-all remedies to the problems of mankind. Now, unsa maning cosmic panasias, no? Murag kung atong pagkatanaw ning word nga panasias is murag tambal sa tanang sakit, no? Kasi ang tao gusto manggod nga murag kung pwede lang matambalan ang tanan natong mga problema sa kalibutan, no? Now diri sa cosmic panasias mo kini siya ang gitawag natog Satan-inspired philosophies and agendas uphold as cure all remedies for the complex problems of mankind. Now, unsa may buot ipasabot niini, no? Kining pamaagi sa atong kaaway, iya kining gina-introduce sa kalibutan tungod sa panghunahuna nga maayo tinuod tanawon sa tao. Murag kung sabton sa tao murag maayo. Like for example, kining socialism, no? Murag ang hunahuna sa tao nga maayo man gyud ang socialism kay ang ilang hunahuna nga providean ka sa ilang mga panginahanglanon. Pakanon ka sa gobyerno, equal ang ilang hunahuna kuno nga equal ang tanan. Murag nindot, no? Murag sa hunahuna sa tao maayo siya. Murag makaayo siya. Tambal siya. Ang uban dito na sila sa gitawag na to communism. Nga din equal tang tanan. So kung unsay kaunon sa isa, kung itlog ang isa, itlog tang tanan, no? O murag nindot na, walay labaw, walay taas, pero ang tinuod din nagilabaw gihapon, no? Dili magid ingon nga ang bisan mag-unsa nga form sa gobyerno nga wala gyoy taas. Ayo pagtuo nga kanang mga nasod nga komunista nga kung ang gikaon sa ilahang mga tao itlog pud ang ilaha, no? Siguro kung itlog ang gikaon sa mga tao, siguro ilaha ang nangitlog mo ilaha, ang manok ng ilaha. So lamang gid sila na ang ilahang mga katawhan siguro naglakaw-lakaw, nagbike baka sila, nagsakay ginaslag sakinan, mga helicopter. Now, pero sa panghuna-una sa mga tao nga nindot siya nga sistema, gitawag siya utopian ideals such as durable peace, human equality, and perfect environment are unattainable in the devil's world. So, muna yung panghuna-una sa mga tao nga gwapo ni, no? Kining human equality, kining gitawag na to perfect ang atong environment kunuhay. Ang uban gani magunahon na din nga atong pagwapuhon ang atong kalibutan. Magwapo lang ning kalibutan sa dihang mubalik ng atong Ginoo. By now, walay usa ka tawo nga makapagwapo sa atong kalibutan. Locally siguro na ay makita nato nga mas improve kaysa uban para sa kuha kung ikumpara nako ang dili lang pagdaot sa atong nasod, no, Pilipinas, no. Nakaadto man putag usa ka nasod, usa pa lang ka nasod ang atong nadtuan. Pero akong gikumpara ang Japan nga akong naadtuan o Pilipinas, makaingon jud ko nga bitin gyud ang Pilipinas, no. So murag nindot gyud ang ilang kahimtang gamay dito kaysa atua, no? Pero pag mayong kag kinatibuk-an gyud, no, bisan asa nga dapit, no, dili gyud wala gyud, there is no perfect environment sa kalibutan. Wala gyud. Huna lang sa tao ang gadako ni anak ko, di gyud mahitabo kanang gitawag human equality, kanang tinuod nga kalinaw, durable peace, di na mahitabo. May tabo lang ni siya sa dihang ang Diyos na, kanang gitawag na to theocracy.
Sa dihang ang Diyos na ang magahari. Reign by God. But to the foolish man, they are panaceas, guaranteed cures for unhappiness, poverty, injustice, deprivation. So, muning una-una sa mga gitawag na to, mga gitawag diri buang-buang, no? Mao ilang una-una nga, magarantihan lang ko kanang kalipay, kaning kalisod, mawala na, wala na injustice, wala na deprivation, gwapo na ang atong environment nga na. Pero bisan man gani sa gitawag na to mga socialist countries, naman gani gihapon yung mga katawhan dito nga discontented. Naman gani gihapon yung mga katawhan dito nga nagrevolution batok sa ilahang mga leaders, no? Meaning wala dili jud makaplagan nato ang tinuod nga kalipay o contentment nining kalibutanan ni. Gawas lang kung ikaw espirituhanon, kay kung espirituhanon ka, yes, makaangkon ka og moment by moment nga gitawag nato sabat based sa imong spirituality, based sa imong fellowship with God. Pero kining kalibutan nga maka-experience niya na wala gyud, no? So these oversimplified solutions are commonly molded into agendas to redistribute wealth, clean up the environment, disarm the nations, and legislate morality and welfare, all of which oppose the plan of God while proposing to help mankind. So mamaning gitawag na to cosmic panaceas, no? Kay mamaning panghuna-huna sa uban nga kung naasigurutan niya na nga dapit gwapo ang atong environment, mabito nang naiuban nga gusto mo balhin og usa ka lugar. Now, to tell you frankly, bisag asa ka mo adto, kung adunay problema ang imong kinabuhi, labi na ang imong spiritual life. Bisan pag mo adto kag America, mo adto kag Australia, Canada, Japan, or Great Britain, bisag asa ka nga nasod sa kalibutan, kung ang imong kinabuhi, ang imong spiritual life, wala may insakto. Bisan pagtuwa ka dito, diskontento kag hapon. Ang contentment ato lang yung ma-attain ka na siya. Sa diyang aduna kitay pagpakig fellowship kauban sa Diyos. When we are spiritual. Matagbaw na kita. Kung unsa man ang gihatag sa Diyos nga kanato. O dili na kita mangandoy sa wala. Ang atong gipangandoy, ang atong matag-adlaw nga pagpikig sandurot, pagpakig fellowship kauban sa Diyos. Mga kaigsunan, insakto na gyud ang atong oras, busa dinhin na lang sa tataman karon, no? Magadto kita sa atong closing prayer. Amahan na mo nga Diyos, nining ataknas kagabhion, kami maghahatag sa mo pagpasalamat nga kanimo tungod sa panahon nga maghatag nga ni kanamo bisan sa kamubo nga oras. Sa gihapon ikaw nagahatag ka na mo opportunity sa pag tuon sa imong pulong. Salamat Father God nga bisan man ang pipila nimo ka mga kanakan adunay nakutlo katagbawan sa imong pulong, nakapalig-on o nakahatag og dugang nga kadasig spiritual dynamics sila makinabuhi. Salamat sa imong grasya. Ginauli na ko tanang mga pagpasalamat nga na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.